Mula kay Mark, magandang araw po, Sir Jopet. Kami po ay humihingi ng tulong sa inyo upang maunawaan kung ano po ang pwede namin gawin para matulungan ang aking partner na naakusahan ng kasong robbery as convicted po ng RTC. Subalit ayon sa promulgation, circumstantial evidence lamang po ang mayroon at walang direct evidence po. Nag-file na din po kami ng demurrer to evidence ngunit ito po ay denied at motion to post bail pending appeal ngunit denied din po. Sana po matulungan ninyo kami. Hindi po namin kaya tanggapin na makukulong ang aking kasintahan nang wala mang kasalanan. Mark, batay sa mga katanungan mo, ito ay nadesisyon na ng RTC batay sa sinampa ng prosecutor. At ibig sabihin ay batay sa pangunahing investigasyon nila ay may sapat na batayan para isampa ang kaso na maring mga circumstantial evidence na iyong binabanggit. Ngunit upang mahatulang nagkasala ng krimen ang isang tao, kailangan ng proof beyond reasonable doubt o walang kaduda-duda na siya nga ang gumawa ng krimen. Ito ngayon ang didinggin ng korte at ito ngayon ang iyong inaapila sa Court of Appeals. Ngayon, sa Court of Appeals, ang pag-uusapan doon ay question of law. Hindi na pag-uusapan doon ang question of fact. Kung nagdesisyon na ang RTC sa mga sirkumstansya, sa mga ebidensya, yan ang mangyayari at matutupad. At ang iyong iaapila na lamang ay yung question of law. Kung may katanungan kayo, batay sa iyong mga ipinisitang ebidensya at kung sapat ba ito para magdesisyon ang korte. Ang bail ay itinatalaga ng korte batay sa panganib na tumakas o di bumalik sa korte kapag kinailangan na ang akusado. Ito ay hinuhusgahan ng huwes. Kaya ang inyong mosyon na magpiyansa ay kailangan may paliwanag din kung bakit ito ay dapat ibigay ng korte. At sa ngayon, kayo ay nasa Court of Appeals na.